And good day, Compressionians! Panibagong aral na naman at panibagong vlog na swak para sa lahat ng estudyante dahil panibagong mga bagay na naman ang mga matututunan natin ngayon. At ang hashtags natin ngayon is hashtag new learnings about mountaineering. So, kaya guys, excited na ba kayo? Kaya huwag na natin patagalin pa to at mag-proceed na agad tayo kung ano ba yung lesson natin for today's video. Ayan, so ngayon, ang topic naman natin ngayon ay ang 7 types of knot. So mamaya nga mamimit natin sa another partner ko na si Kuya Steven para i-explain sa inyo. Pero una, para sa mga nanonood ngayon, para makasabay kayo, maghanda din kayo ng mga materials nyo. So ano nga ba yung materials natin dito? Oops, huwag kayong mag-alala dahil madali lang yung materials natin dito. Kailangan lang natin ng dalawang magkaibang kulay na polyester rope. Okay? Pwede naman parehas na kulay yan. As long as dalawa, dahil may mga iba tayong types of knot, nakakailanganin natin ng dalawang rope. So, handa na ba kayo? So, siguro proceed na tayo sa pinaka-unang type of rope, no? Yan. So, ngayon, ang una nating knot ay tinatawag na square knot or square round knot. So, ngayon, ilan ba yung kakailanganin natin dito? Patulad ng sinabi ko kanina, may mga type of knot tayo na kakailanganin natin ng dalawang rope. So, ngayon, kailangan kunin na natin or i-ready nyo na yung dalawang nating rope. And, gagawin ko muna siya para makita nyo and then mamaya ibibigay ko naman sa inyo ang step-by-step procedure niya. So, ganito lang naman siya. Una, ganyan. And then, ganyan. Then, ayan. So, then hihigpitan nyo lang. So, mukha naman siya siguro madali, no? And mas maintindihan nyo siya kapag ginawa ko pa siya ng step-by-step na procedure. So, siguro gawin na natin. So, first one, or first step natin is itong left na rope, and then ito yung right na rope. So, yung left rope, ilalagay natin sa top ng right rope. And then itong right rope, ipapasok natin siya pa ilalim. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, hila natin ng konti, and then by that, ito namang left rope, and then right rope. Yung left rope naman yung nandito sa taas, and then right rope naman yung nasa baba, at ihilahin natin ng sabay. So, ayan. Nakita niyo naman yung square round. So, higpitan lang natin para hindi siya kabilis matanggal. Yan. So, yun lang. Ganun lang kadali, guys, yung square round knot. Ayan. So, ngayon natutunan na natin ang unang klase ng knot. Proceed naman tayo sa second type of knot na tinatawag naman nila bow line. So, ngayon, paano ba to? So, panoorin niyo muna kung paano ko siya gawin. And then, mamaya, i-explain ko naman ang pinaka-step by step. So, ganito lang naman siya kadali. So, nakita nyo masyado siyang maliit dito, no? Pero mamaya sa step-by-step procedure natin, dapat malaki yung magiging butas dito. Pero ganito lang yung magiging itsura ng pinaka-bow line natin. So, ngayon, diretso naman tayo sa step-by-step procedure. So, ngayon, para sa bow line, isang hook lang naman yung kakailangan natin. And ang first step na gagawin natin ay ganito. Una, nagawa ka ng loop. So, ngayon yung loop mo is itong pinaka-end. Dadalhin mo dito, and then, yan. Paikliin mo lang hanggang sa ganito na siya kalian. Yan, and then mahaba dito. Mahalaga na mahaba ito. Kasi, para malaki din yung bilog na magagawa natin mamaya. And at the same time, may hilog din ang rope. So, after nito, pagkagawa natin ng bilog, nilipat na dito. Yan. So, magiging ganito yung hawak natin. And itong end ng rope na to, ipapasok natin yun sa loop na ginawa natin. Pero hanggang ganyang hindi natin ipapasok or ilulusot muli yung end ng rope. So, konti lang, partial lang. And then itong end na to, ipapasok naman natin siya dito sa may pinakamahabang rope. So, ganyan. So, once na mapasok natin, mapapansin nyo na may dalawang pwedeng paglusutan. Itong may maliit na small knot, and then itong may malaking knot, or loop. So, ngayon, ipapasok natin siya dito sa may maliit. And after nyan, hihilahin natin itong malaki at ito ng sabay. So, yan. At yan. So, ito ang tinatawag na bow line. So, ngayon, hilahin natin siya ng mga para hindi siya mabilis na manatanggal. So, ito yung bow line. So, pwede naman natin ma-adjust lang ito. Nakadepende yun sa kung gaano kalaki yung loop na gawin natin or gaano mahaba. Ganyan lang naman yung bow line. So, nakikita niyo naman yung picture dito. Kasi, pinipitan nyo din yung pag-pull itong dalawang. So, proceed tayo sa next naman na knot. And now, we're on our third type of knot. So, katulad lang ng second type of knot, isang rope pa lang din yung gagamitin natin. And ang third natin na pag-aaralan ay ang tinatawag na turnaround and 2.5 hitches. So, paano ba ito? So, panoorin mo lang kung paano ko siya gagawin. Kailanganin din pala natin ng pagtatalian nito. So, ngayon ang ginamit ko is itong puno. Pero pwede nyo rin naman gamitin kung ano yung available sa bahay nyo. So, ganda naman sa paan natin. And then, may dalawang hook siya. Pwede siya na dalawang beses. Tali naman natin. Pwede tayo natin.
ganon. Ako, yan. Kailangan na. So ngayon, diretso naman tayo sa step-by-step procedure. Okay, so first one is i-bubuhol or gagawa muna natin siya ng loop or itatali natin siya sa isang bagay ng 2 pesos. Tatali natin siya ngayon dito sa puno ng 2 pesos or ilipapaikot. So, mas okay na mas mahaba kasi kailangan natin ng mahabang loop para dito. Kasi magtatali din tayo ng 2 pesos. So, marami. Ayan. So, nakita niyo naman, ganito yung magiging curve niya para after niya mapaikot sa puno ng 2 beses. So, ngayon, diretso naman tayo sa 2 beses natin siyang itatali. So, itong rope na tong hawak ko na nandito sa right hand ko, ipapatong natin siya sa left hand, and then, ipapaloob dito. Yan. And then, kailangan natin siyang itali. Ayan, tali natin siya. And then, another one. So, gagawin lang ulit natin yung ginawa natin kanina. So, and ayan. So, kailangan higpitan natin para hindi siya mapipigtal or maaalis yung pagkatali. And ayan. Yan ang tinatawag natin turnaround and 2.5 hitches. At yun naman ang pangunahin nating tatlong uri ng nut. Again, ang una ko pinakita ay ang square nut. Pangalawa naman ay bow line. At ang pangatlo naman ay ang turnaround and 2.5 hitches. Ngayon naman, nakakita natin ang wheel belt mo para sa kanya, para sa natitira pang 4 na uri ng nut. Hi guys, ako naman si Kuya Steven. At ngayon ay papakilala ko naman sa inyo ang 4 na uri ng nut. So guys, let's proceed to the first one. So hi guys, ako ulit si Kuya Steven. Nandito, ipapakilala ko naman sa inyo ang unang klaseng ng nut na gagawin natin. Ang una ay ang clove hitch nut na ginagamit madalas sa boating, sailing at gardening. So ganito lang siya gawin guys. Kukuha muna tayo ng type of kahit anong wood or anything materials na mahaba na pwede niyang pagkapitan. Tapos, ang gagawin naman natin sa nut is ganito. Yung dulo ng nut is ito-twist lang natin. Tapos, yung kabila ay isi-twist din natin siya. Tapos kapag nandito na siya is pagpapatungin natin sila at makakagawa na tayo ng uri ng dimension na kung saan ilulusot natin yung bagay or yung object na kinuha natin kanina. Bale, hihigpitan nyo lang siya at matatali na siya ng ganito. Ngayon naman ay ipapakita ko ang step-to-step procedure ng ating ginawang uri ng nut. So, ngayon naman guys, ipapakita ko ang step-to-step procedure ng clove hitch nut. Una ay kukunin nyo muna yung pinakadulo or yung medyo malapit sa dulo ng rope na gagamitin natin. Then, ito-twist nyo siya ng pagganito ng isa and ipunta nyo siya doon sa ilalim ng isa. Then ngayon naman is ito-twist nyo ulit yung kakabila, yung another side niya, then magmumukha siyang ganito, mukha siyang ribbon. Pero yung kabila is nasa ibabaw, yung kabila naman is nasa ilalim. Then after that is yung kung alin yung nasa pangalawa na ginawa natin is ipapatong nyo siya doon sa una para magsama sila, bagi silang iisang bilog dyan. Then kung dyan natin ilalagay yung object or dyan natin ikakapit yung pinuha nating object kanina. Then hihigpitan lang natin siya at makaka-form na siya ng isang uri ng nut na pwede natin gamitin sa ropemanship. Now guys, let's proceed to the next one. So ngayon guys, ang tuturo ko naman sa inyo ay ang pangalawang uri ng ropemanship nut. Ito ay ang clove hitch nut. Bali, ang ginagamit ito sa outdoor activity, boating, and sailing. Ang gagawin lang natin dito ay pag-join natin ang 2 types of different nut with different dimension and height. Bali ngayon guys, pakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Bali, kukuha lang kayo ng 2 uri ng nut and yung isa is bebend niya siya and magpo-form siya ng pagantong figure. Then, kukunin niyo naman yung another color, i-twist siya dito sa isa. Then, i-ikot siya dito ng sa katawan ng 2 nut na ginawa natin ng 2 beses. Then, hihilahin niyo siya palabas. Then, magpo-form siya ng ganito dito. Ngayon naman guys, sinuturo ko sa inyo step-by-step procedure ng ginawa natin. Bali ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step ng sheet bend nut. Ang una is kukuha kayo ng 2 uri ng magkaibang dimension at magkaibang types ng rope. Then yung isa is i-bend nyo siya ng pagganito and gagawa siya dapat ng parang dimension dyan sa gitna para pag-ilusutan itong isa nyong uri ng rope. Then pag nalusot nyo na siya dyan is iikot nyo siya pakaliwa or pakanan kung saan nyo gusto. Then iikot nyo siya papasok ulit dito. Then kung gusto nyo patibayin pa is iikot nyo pa ulit siya ng 1 pang beses. Then hihilahin nyo siya
para mag-form siya ng mas matibay na joining ng two ends ng dalawang magkaibang uri ng rope. Bale, ito na siya guys. Ngayon naman, let's proceed to the other types of knot. So, ngayon naman guys, ay ituturo ko ang pangatlong uri ng knot na gagamitin natin at ipapakita ko ang steps later. Ito naman ay ang 8-loop knot na ginagamit mostly pang sailing, boating, and hiking. Bale, ang gagawin natin is kukuha ka lang ng isang uri or type ng rope. Then, gagawa ka ng form na magmumukha siyang number 8. Ang gagawin lang natin is iikot natin dito ng isang beses. Gagawa siya ng form ng ganito. Then, iikot ulit natin siya ng isa pang beses. Doon, and ilulusot natin siya dito sa may butas sa gitna. Then, magpo-form na siya ng ganito. Ngayon naman guys, ay ituturo ko ang step-by-step procedure ng ginawa nating uri or type ng knot. So ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo ang step-by-step procedure ng ginawa natin kaninang 8-loop knot. Bali, kukuha ka lang ng isang uri or type ng rope na gagamitin natin para sa procedure nito. Ang sunod naman natin gagawin ay pagsasamahin natin at pagdidikitin natin silang dalawa. Then, gagawa tayo ng parang shape ng ribbon and ipapatong natin siya dito sa kabila. Then, ang sunod natin gagawin is iikot natin ng isang beses. Then, yung dulo is ilulusot natin dito sa butas na nagawa natin kanina dun sa rope. Then, hilahin natin para mahigpitan siya. And, magpo-form na siya ng number 8. Ito ngayon ang tinatawag na 8-loop knot. Ngayon naman guys, ay magtungo tayo sa next procedure. Ngayon naman guys, is magtungo tayo sa last procedure or type ng knot na gagawin natin. Ito ang tinatawag natin knot line hitch, which is mostly ginagamit sa outdoor activities, boating, sailing, and hiking. Bali guys, ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura muna ng knot bago ko ibigay yung step-by-step procedure. Then kukuha ka muna pala ng any kind of object na pagtatalian mo sa kanya dahil kailangan mo siyang higpitan mula dito. Bali guys, itong ngayon ang magiging itsura ng ating outline pitch knot. Ngayon naman guys, is magtungo tayo sa step-by-step procedure na ginawa nating type of knot. So ngayon naman guys, ay ituturo ko sa inyo ang step-by-step procedure ng ginawa nating kaninang uri or type ng knot. Ang unang gagawin natin is hahanap tayo ng kahit anong object na pwede nating pagkapitan ng gagawin nating knot. Then kukunin natin yung rope na gagamitin natin para sa knot. Then ilalagay natin siya or itatali natin siya pero hindi muna natin siya ibubuhol diyan sa ating object. Then, ang gagawin natin sunod is itong nasa taas is papapatong natin siya dito sa may mahaba. Then, ilulusot natin siya paloob. Then, ang sunod na procedure is ilulusot ulit natin siya ng isang beses paloob. Then, doon naman tayo sa kanyang labas, which is ilulusot naman natin siya dito. Papapatungin muna natin yung pinakadulong maikli dito sa may mahaba. Then, para mag-form siya ng ganitong uri ng shape or ng dimension para pag-ilusutan ng dulo ng knot na gagawin natin. Then, ang sunod is ipinan natin itong knot. Dito yung buhol, ginawa natin. Then, pagtapos natin ipinan is itutulak lang natin yung buhol pupunta dun sa may object. Then, mag-form na siya ng type of knot na pwede natin gamitin outdoor and kahit anong activities na may kinalaman sa ropemanship. So, ayun guys, ayun na ang ating 7 types of knot na ginawa natin. Sana may natutunan kayo sa ginawa natin uri ng step-by-step knot and sana magamit nyo ito sa future gigs nyo kapag ginamit nyo na siya sa ropemanship or any other activities na may kinalaman. Thank you guys. Bye.